Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Miyerkules. Ako po si Karen para sa Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ito po ang inyong programang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. At ito po si Shirley, magandang tanghali po. At muli po si Among Jean, inyong kakwentuhan sa araw na ito. Among Jean, yes. Itutuloy po natin ang ating kwentuhan kahapon. Yung ating assignment kay Father Pep. Yung hihimayin natin. Kasi tinanong po sila, yung question, bakit daw yung mga readings, kunyari Mateo, tapos biglang naiba, o nung Sunday, di ba, Luke, si San Lucas naman. Ang ganda ng paliwanag ni Father Pep, pero yung kasunod daw, si Among Jean yung magpapaliwanag. Oo nga naman, kasi liturgy. Yung technical aspect na. Kung papansinin po kasi ninyo, yung, di ba, sa ating liturgical calendar, no? May mga seasons tayo. Interspersed sa yung pinakamalaking season, yung tinatawag nating ferial season or yung ordinary season. Tapos, nandun yung dalawang mga malalaking season na fiesta sa buhay ng Santa Iglesia. Andyan ang panahon ng Advent at ang panahon na tinatawag nating Lenten season, followed also by another longer season which is the Easter season. Kasi po Lent and Easter, dahil magkasunod yan, parang Lenten Easter, no? Parating magkasunod, parang buo. Kung alam po natin, ang ibig sabihin po ng Advent, halimbawa, ay ang paghihintay natin sa pagdating, no? Ang pagdating ng ating Panginoon. So, kung titignan po ninyo, ibinalangkas po ayon dun sa season, pag pumunta na tayo sa Advent, yung theme ng paghihintay. So, lahat ng mga biblical readings na may kaugnayan sa pagdating, no? King panyatang ng ginutang Hesukristo, ang po ning daratang kaligtasan, yun po ang kinukuhang readings para bigyang buhay nga naman yung season, no? So, mula sa Gospel, halimbawa, na ni St. Mark, ni St. Matthew, St. Luke, hanggang kay St. John, lahat po yung titignan nila yung ng lahat ng mga may kaugnayan. Then, plus yung Old and the New Testament readings. Pagdating naman ngayon sa Lenten season, dahil panahon nito ng Quaresma, it is a call for the grace of penance, no? And reconciliation. So, ang readings po natutuon naman dun sa something that has to do with pagbabalik loob sa Panginoon at the mercy of God. And then yung Easter, which is ang pinaka highest na piyesta ng simbahang Katolika, no? Ang paggunita sa muling pagkabuhay ng Panginoon. So lahat ng readings naman doon, the aspect of a new life and muling pagkabuhay. Yung pong wala doon, yung mga readings na hindi masyadong ugnay doon sa mga piyestang yon, inilagay, in-spread out sa ordinary season. Tapos, to complicate the matter pa, meron pang 3-year cycle, may A, B, and C. Ito upang na lang siguro yon, yung parang sets po kasi yan para hindi magkahalo-halo, iniwalay-hiwalay yan. So, may set na for year A, year B, year C. Pero, the same cycle, no? Lent, Advent, and ordinary season. Kaya nga po, tama ba, Among? Kaya po kung minsan may taon na madalas yung naririnig natin si San Marcos. Yes, na kasi yung topic niya yung halimbawa, yung panawagan niya sa pagbabago, no? Tapos may panahon naman na laging naririnig natin si San Mateo. Yes. Oo. Yun hindi po kasi hindi random, no? Hindi po naka-prepare po 'yan. Meron tinatawag na lectionary, no? Yung lahat ng mga pagbasa ay for so many years they have already been set na ganon. And then may mga fiesta ng mga santo,
tapos may mga fiestang di pangkaraniwan na fiesta or celebrations. Yun din po, may nakalimbawa, for funeral masses, so kinuha yung mga readings that have something to do with the resurrection and the life hereafter. No? And then pinopropose yun, pwedeng mamili ang mga pare, no, kung saan gagamitin. In short, hindi pwedeng malahalo-halo. Yes. Hindi pwedeng mala chop suey. Oho, hindi pwede. Kailangan diyan talaga the keenness ng minister sa pagsunod do sa mga res. To be safe, sundin mo yung reading for the day. Huwag kang mag-risk, no? Oo nga, baka mamaya parang sintonado. Oo. Halimbawa, naghahanap ka o sa pagkataranta mo, tulad isang pare, no? Sabi Ayan na naman. Hindi, may misang patay. May paglilibing. Hindi malaman ngayon nung sabi niya, hanapin mo yung readings doon sa kanyang sacristan secretary. Hanapin mo yung readings na may kaugnahan sa patay. Opo. Di sinulat niya ngayon, hinahanap niya. Hindi naman nag-aral sa scriptures itong secretary. Nung nakaano na siya, binigay niya lang sa kanya. Alam mo kung anong binasa niya? Sa Mateo, nung nagbigti si Judas. Ay, namatayan nga naman. Ay, sabi ko, ang hirap naman niya, no? Kaya sabi ko, dapat, kaya nga, may propose yan. Prepare mo, no? Babasahin mo yung lectionary, babasahin mo rin yung ordo, nandyan na po lahat naka-determine na yung mga readings. So, kung pag sobrang creativity, mahirap yun, no? Pag sinabi mo nga mong pipili ka, hindi naman basta pipili ka lang sa gospel. May set ba may set na pinopropose yan. Naka-propose na. May menu, kumbaga. May menu. Oo. Okay. Pwede mo ding i-tailor, isuot ng kaunti, yung may mga occasions like, halimbawa, birthday mass, pinag-birthday mo ang nanay mo. Kilala mo nanay mo. Hanap mo siya ng mga references sa Biblia, no? May Proverbs or marami. Halimbawa, nagmimisa ka sa special mass ng isang organisasyon ng mga babae. Halimbawa, may reputasyon yung mga yon na mahilig mag-chismis. No? Ang gawin mo, piliin mo yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Among talaga. Para sa mga listeners po natin. There is always a biblical reference for almost, if not everything. all situations. No? Kung nais po ninyong sumali sa ating chismis. Chismisan. Sa ating kwentuhan, maaari po tayong mag-text sa mga numbers na ito. Okay, sa Smart 091-8351-8282, 091-8351-8282, at sa Globe 0917-363-3738, 0917-363-3738. Text po natin kung ano yung ating mga questions o yung mga comments habang nakikinig tayo sa isang magandang tugtugin. Pastor, pinagiginhawa ko, lubos, handog niyang himlayay, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tumpak na landas. Siya ang patnubay, ang Panginoon, ang aking pastor, pinagiginhawa ko, lubos. Madilim na
harap man ng aking kaaway, kasiyahan niyang ulo ko'y langisan, saro ko'y punuin hanggang sa umaga pa. Panginoon ko, ang aking pastor, ang ginhawa kong lubos. Kagandahang loob, pawang kabutihan, ang tanging kasunod ng buhay kong taglay, doon sa tahanan ng pulong may kapal. Nais kong manahan magpakailanman. Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa ko, Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Yeah. Alam mo, Karen, yung music na pinatugtog natin, ang ganda. Madalas nating naririnig yan, pero Opo. hindi medyo nabibigyan ng pansin. Usually, pag Good Shepherd Sunday, yan yung Yes. kinakanta. And as a responsorial psalm sa maraming opo. mga misa. At yan din ay ginagamit na responsorial psalm sa paglilibing, no? The Lord is my shepherd, ang pastol ay ang aking pastol. Ang Panginoon naman. Ang Panginoon ang aking pastol pala. The Lord is my shepherd. Kung minsan kaming mga pare, pag sinabing, kung minsan, di ba, kayo mismo, no, sabi, ay, kayo po ang aming pastol. Kasi, yung sinasabi, nanginginig ako pag gano'n ang nasasabi. Kasi, the real pastor, sabi nga ni Archbishop Dong, no, maski sa conferences namin, lahat naman tayo, sabi niya, pinapastulan. Hindi tayo ang mga pastol. We are not really the shepherds. And we should understand, sabi nga ni Pundong noon, na ang ating pagiging pastol ay just a share dun sa kabuuan ng pagiging shepherd ni Kristo. Kaya pag inaawit yan, ako din sumasali. Kasi hindi ayoko magpanggap, no? Na tinitignan ko yung mga nagsisimba. Ito ang aking kawan. Ito ang aking pinapastol. Tapos ako daw kuno ko yung kunwari yung pastol. Kasi dapat ako din bilang isang so-called pastor or parish priest, no? Ay dapat napapastulan din ayon dun sa mind ni Kristo. I just interpret yung pagpapastol ni Kristo. Paano kung hindi ako napastulan ni Kristo? Ay, Paano ko papastulan ngayon yung mga parokyana, di ba? Opo. Kaya may maliligaw. Sigurado, no? Kung ang pinapastol ko lang ngayong sarili ko. Kaya I think ang isang trabaho ng isang, sabi nga ni Yapong Dong, no? You should point to Christ. You know, when your parishioners talk to you, you talk to them about Christ. You don't talk to them about yourself. You don't talk to them about your achievements, your projects, your plans, no? But ang ginagawa mo is, ito ang paborito line ni Archbishop Dong, ito naning kaburyanan ning pastol mo para keka. And you know, he posed a question sa amin ding mga pare ni Hapon Dong. Sabi niya, how do you love Christ? Wow. Kasi kung ano daw yung sagot mo doon, yun ang magiging quality ng iyong
pamamastol mo. Kasi nga naman, baka ako ibang Kristo yung mahal mo, no? Yan na. Kaya, dapat talaga, no? The Lord is my shepherd. And it is not just a song by the flock, Opo. but also by the priests. Because, ikaw na napastulan, pag naranasan mo na yung pagpapastol sa'yo, pag-shepherd ni Kristo sa'yo, yun din naman ang isi-shepherd mo sa kanila. Good. Binabati ko po si Ching Marlene, no? Yan. Ng Santa Rita, ang isang nakikinig pa daw yan, naglalaway pa pag nakikinig eh. Kasi gutom na. Kasi gutom. Nagugutom. Tapos gustong uminom, di maiwan yung radyo. Sabi ko, hindi ko kasi di baterya, di kuryente, bubunutin ko doon, di ko. Ching Marlene, ayan na. Tsaka si kumparing Buding, no? Bubuisitan na ka. Meron din nagbabati sa iyo, Among, si PJ. Nakikinig daw siya sa iyo araw-araw. Oy, thank you, PJ. May text din isa dito. Gusto po na kasi natin kapag nakikinig sa kwento ng kaligtasan sa mga readings, dapat tuki-tuki. Yeah, tuki-tuki. Dapat tuki-tuki. Sige. Pansinin po ninyo, ha? Ngayon, lalo na kung daily mass goer kayo, mula nung Lunes, pero lang ngayon, dahil may break ngayon sa araw na ito, dahil piyesta ni Santa Marta. Kung sa ordinary season po, mula nung Lunes, magkakasunod, tuki-tuki talaga yung mga readings natin, no? Galing kay San Mateo. No, yung ini-explain niya yung mga kaganapan, the events in the life of Jesus, yung pangangaral niya, yung kanyang mga parables ngayon. Tuki-tuki po sila. Among, kung itutuloy po natin yung kwentuhan natin kanina, yung sabi natin, 'di ba, hindi random o hindi patsi-patsi lang o hindi halo-halo lang yung mga readings, yung mga may pinipili. Kung magbigay po kaya tayo ng example, kunyari, sa araw na ito, anong kapistahan? Ito ay ang kapistahan ni Santa Marta. Tita Shirley, nagsimba na po ba kayo? Oo. Ako hindi pa. Kaya Santa Marta ngayon. Yes. Kaya hindi ko pa kabisado kung paano yung daloy ng readings. Pero syempre, si Among Jean, sa tingin ko... Alam mo, ngayon, dalawa yung option. Halimbawa, this is one particular day, no? So, Among, yun po, kunyari, kapistahan ngayon, paano ini-implement yung sinasabi natin na pwedeng mamili, pero may mga nakatakda? Yes. Halimbawa ngayon, no, sa kapistahan po ni Santa Marta, and it is an obligatory memorial, no? So, dapat gamitin ng pare ito, no? Imisa niya si Santa Marta. May naka-fix na mga readings po ito, no? Yung readings pertaining to the holiness of women, no? Yung libro ni Propeta Jeremias, no? And then yung book of Psalms, yung sa Psalm, no? Ang responsorial Psalm today is sopan mo kami o Ginoo, alang-alang kikaligayan ng kekang lagyo. Come to our aid, O Lord, for the sake of the glory of your name. And then, yung gospel readings, dalawa po yan. May isa galing kay San Juan at may isa yung galing kay San Lucas, kung saan nababanggit si Santa Marta. Mm-hmm. Yung first option na gospel reading ay yung kay St. John, nung mamatay yung kapatid ni Santa Marta, si San Lazaro. Yung very famous dialogue nila ni Cristo at ni Santa Marta, no? Panginoon, had you been here, my brother would not have died, no? Po sana meteng kapatid ko nga na. Pero makanyan man nga napaniwalang ko inke kayong manalig ko kay kayo. So your brother will live, sabi ni Jesus. I know he will live on the last day. Ito po yung reading na maririnig din ninyo pag isang option din ito sa mga misa ng paglilibing sa mga patay. Yung second option, yung kay San Lucas, which is the one I prepared to use ka mga misa ko kanina, which is, kasi depende dun sa gusto kong maging homily, no? Yung kinukwento niya dito, nang pagkatapos daw ni Jesus siya ay pumasok sa isang bahay na kung saan siya tinanggap ng isang babae na may pangalang Marta.
No? So, at ang may kapatid si Marta, si Maria. Yun, yung nung nagsumbong si Marta dahil nakikinig lang si Maria, no? Sabi niya, Panginoon, payaan niyo po ba yung kapatid ko na hindi ako tinutulungan sa pag-aasikaso ko sa mga gawaing bahay? Nakikinig lang siya sa inyo? Ayun, doon na nagsabi si Panginoon natin sa niya, Marta, ang dami mong mga alingas-ngas sa buhay, no? Sabi niya, ma-issue ka. Ma-issue, dami mga iisa lang naman ang mahalaga. At Maria chose ang kapatid mo, pinili niya ito. Alin yon? Yung makinig sa kabutihan ko. Yung magpapastol ka sa akin, no? Magpapastol. Para din kami siguro kung minsan may mga pare, nagiging Marta din kami. Maalingas-ngasa mo. Ang dami naming mga pigaganakan, no? Ang daming mga worries. Sabi ni Cristo, excuse me, yeah, I know all those things na pinangangaba. Yung pinatatayo mong bakod sa simbahan, yung pinagigiba mong building sa likod ng simbahan, yung pinagagawa mong altar, yung pinagagawa mong kampana, yung mga projects mong malalaki. Sabi niya, okay din yan, pero look, Marto. No? Ang importante, yung una, you listen to me. No? You may be busy thinking that you are shepherding your parishioners, but I tell you, pa-shepherd ka muna sa akin. Ganun ang sinabi practically kay Martha. Mary chose that. Sabi niya, so how she's listening. Now it's not that masama yung ginagawa mo. I'm not in favor with what you're doing, but siguro it's time. Listen to me for a while. Yun yung homily ni Among kanina. Binabati ko din po si Budek ng Barangay Hall ng San Matias. Nakikinig ngayon. Kasama si Tita O. Sulit. May text dito, Among, from 21613. Blessed pong makinig sa homily ng aming parish priest sapagkat pinag-uugnay niya ang 3 Sunday reading to come up into a more understandable and interesting homily. Thank you po. Swerte po kayo. Blessed Swerte po kayo. Siya. Blessed are you. Pag ang kura ninyo ay napag-uugnay niya yung 3. Ako pag pinag-uugnay ko, naliligaw ako. Kaya, may kanya-kanya po kasing style. Yeah. Pero but there are really priests who can do that, no? At saka ibig sabihin, pinaghandaan niya talaga. Yes. Hindi lang siya naghanda for 5 minutes, no? Right. Paghahanda niya ng kalahating araw. Oy, may question sa amin. Pinag-uusapan na rin lang pangangaral. Di ba nagtanong, gaano po ba dapat kahaba o kaigsi ang homily? Okay. Sagot ko doon, yung classic yun eh. Sagot ng professor din namin noon. Alam ko na yan. Si Father, sikat si Father, ayoko sabihin, Dominican yun eh. Sabi niya sa amin, hey, you know, your homily, ang principle niya should be like the miniskirt. It should be short enough to be interesting, but long enough to cover the bare essentials. No? Kasi nga naman, pag gusto mo lahat ilahad, ang tendency mo, gusto mo lahat sabihin, para bang dun sa loob ng 10 o 15 minutos na mangangaral kay matututunan na ng, yung bang ang daming mga loaded na yung mga parishioners mo. So you have tendency na baka pahabain mo. Iksiyan mo lang ng konti para medyo sabi ng Italiano, it's stuzzicati sila. No? They are teased. May reaction, Among. Sino po yun makakapag-ugnay ng mga readings? Sisimba ako doon. Sorry, walang sinabi kanina. Pa-text natin. Opo. Yung texter natin, sabihin niya nga ang pangalan ni Among. Oo nga po. Ite-text po namin sa iba. Sisimba daw siya doon. Kahit ako, madalang akong makapakinig ng homilist na nauugnay yung 3. Usually, pag may special feasts, dun ko lang naririnig. At depende pa kung sino yung magmimisa. Yeah. Pero yung homily na yan, si Pope Francis Among, di ba, meron po siyang Evangelii Gaudium. Talagang tinalakay niya in detail. Sabi nga niya, somewhat meticulously, kung paano daw mangaral dapat.
Parang nanermon si Pope Francis, di ba, Tita Shirley? Although sa atin niya, tayo ang kausap niya, pero pare talaga ang pinatutukayan, tungkulan niya. Gusto ko po yung isang linya doon eh. Sabi niya, the homily is the touchstone for judging a pastor's closeness and ability to communicate to his people. Right. Aray. Totoo yun. And then it is also, meron din siya sinabi, no? You know, when you deliver your homily, it is going to show how much you know your parishioners. Yun. Yeah. Kaya daw pag nakakapag-joke ka na, kada nabibiro mo na sila, kung minsan sa homily mo, nasasabi mo, chingkandeng, ikaw na nakaupo dyan. Yun. Ay, sabi ko, ang hirap nun magbiro, delikado pag nagjo-joke ka, minsan di tumatawa yung mga baka mapikon. Mapikon sa'yo. Joke pala. Ay, iwas ka muna sa mga joke. Kung minsan kasi, pag nag-joke ka, baka yung natandaan yung joke hindi yung homily. Although it happened, nangyari na nung minsan nagmimisa ako. Para lang na, hindi ko na inulit yon. Kasi nag-joke ako ng walang kakoneksyon doon sa sinasabi kong homily, doon sa dinideepen ko, just to catch their attention. Di pa tumawa. Para pong strike to yan, amo. Gusto kong parusahan sa sarili ko nun. Sabi, hindi ako mag-visa ng 2 buwan. Ay, nako, kawawang Among Jean. Yung mga tagapakinig natin pang iba sa parokya ng San Matias. Andyan si Baldo. Nag-text sa akin ngayon. Si Baldo. Kumusta na ka? Naro-roll call na yung mga San Matias. Di pa nagte-text sa atin si JD. Aba, baka po nakikinig. Ay, meron na. Ito pala meron. No. Andiyan na pala. Hindi ko lang nakita. Nakakatuwa naman yung mga bloopers talaga ni Among Jean pag nagho-homily eh. Ayoko nang dagdagan yan kasi. Oo. Sa tagal niya sa pagkapare. You gather experiences and you treasure them lalo na. Yung mga magaganda, the funny ones, no? Si JD Welder, dami ring experiences niyan. JD, di ko mabasa itong tinext mo dahil parang patalastas sa ilaw. No? Gusto kiara kapburis sabihin. Pero ayun, yung ating pinag-uusapan, Among, again, bumabalik po tayo nung sisimulan natin yung discussion ng liturgy eh. Kailan ba yun? June pa. Agosto na next week. Oo. Yung sinasabi natin, yung liturgy may pagkakaayos, may order. Di po ba, Tita Shirley, sabi din ninyo, kahit pag nagbabasa kayo kailangan synchronized yung movement. Oo. Kung lekkom ka, you proclaim the word, pero yung lakad mo, hindi pwedeng, para kang nagmamarcha, yung lahat, hindi naman ganun yung lakad. So, pati pala readings, hindi lang pala yung external na nakikita natin. Kasi sabi nga natin, di ba, syempre, yung mga altar servers, kung nagdadala sila ng kandila, dapat yung lakad nila, may cadence yan. Hindi pwedeng kanya-kanyang, yung mga paa nila. Lakad centipede, lakad laypan. Lakad centipede. So, pati pala yung... magkakaugma. Kaya kung may kembot ko. So, pati yung readings pala. Hindi lang pala yan, hinahatak kung saan-saan. May sariling libro pala yan. It orders everything. Yung po yung tinatawag na lectionary. Isa ito sa mga sacred books, no? Na akala ng iba simpleng libro yun hindi. Pagdating sa sacristy, may mga special areas talaga kung saan nilalagay yung mga librong ginagamit, no, sa liturgical services natin. Kasi iba akala nila libro lang. Bukas din bukas patong mo doon, papatong dito. Hindi, dapat may very specific din kung ang GIRM sa instructions diyan. Kung halimbawa, may mga lugar dapat pinaglalagyan ang mga vessels, ang mga sacred vessels, tulad din ng vestments. Ang mga sacred oils may tinatawag na ambre, no? Mayroong hindi basta cabinet o basta kahon. Ganon din ang mga libro, no?
yung mga libro na ginagamit ng mga sacred books natin, yung kung tawagan natin ngayon ay misal at yung lectionary, lalo na yung dalawang yan, no? And the Book of Blessings, they are supposed to be kept in a special cabinet and it is not accessible to everyone na basta lang kung saan nilalagay, no? Ay, hindi pala pwedeng ikahon na lang basta. Hindi pinagpa-practicean yan, no? Kaya nga sabi ko sa mga lecom namin sa cathedral, sabi ko pag nahuli ko yung, di ba, makikita mo nagmamadali, kukunin yun doon maski saan, tapos iiwan na lang kaya kung saan din. Treat them well. Treat them well. Dahil yun ang kailangan mo, yung buhay yun sa liturhiya. Pag sinara mo yung librong yan, napunit siya, wala. Hindi makakapagmisa si Father. Ayan. Chine-check na tayo ni Father Pep kung pasado na yung ating assignment. Nakikinig po sila sa Arsobispado ngayon, kasama ng mga staff. Yun mong sacramentary, ano yun? Okay. Yung sacramentary ay contains the missal. No? Isa dun sa parte na rin ng sacramentary yung missal. Pero marami din yung ibang, meron din siyang mga kasamang blessings, may mga kasamang Pero ngayon hindi na ginagamit yung term na sacramentary. Hindi na what you will have is the missal, no? The Roman missal. Mas magandang term yun. Yung sacramentary, nandun lahat yung mga prayers, lahat ng mga celebrations. Prayers ng pare among. Oo, prayers ng pare, prayers din ng para sa misa, tapos nandun yung mga iba't ibang uri ng mga misa. Kung yung lectionary mo, anong difference dun sa Book of Gospel? Gospel lang yung sa Book of Gospel. Pero yung Gospel nandoon din sa lectionary. Yung lectionary, nandun na kasi yung, lahat ng readings nandun. Although kasi talaga, ang Book of Gospels, in all ceremonies, dapat talagang nakahiwalay yun, hawak-hawak ng ang problema, the Gospel should be in the hands of an ordained minister, of a deacon. So ngayon, in-extend na rin sa mga laiko. No? But the Book of Gospel should have eminence and prominence. Again. Eminence and prominence. Parang your eminence lang na alam ko si Cardinal. Ang kanyang kabunian, no? Hindi, eminence dahil it should be an eminent. It has to be carried, no? Kumbaga it should be treated respectable, no? In that sense of eminence. And prominent dahil it should be seen. It should be obvious. Yung natatawa nga ako kung minsan pag itataas na ng mga lecom, pwede nilang hawakan. Hawak nila yung maliit. So parang bank book. Passport yung tinataas na. But it should be the gospel book, hindi yung lectionary yung simple. Kung hindi yung mismong gospel book, may mga malalaking gospel book talaga. Intended for that use. May mga cover pang magaganda yan. Ini-enthrone pa yan sa altar. No? Naku, hindi po pala pwede kung kunwari, di ba yung iba may nilalakihan yung nire-retype para yung kodigo kung medyo malabo yung mata mo. Tapos naka-clear book, hindi po pala pwedeng itaas yung clear book. Di parang pamaypay yun. No? Mo na lang si Apong Ninoy lang gumagawa nun. Ay, Among, pag narinig na naman tayo ni Among Ninoy. Hindi yun makikinig. Sasabihan na naman tayo na noise pollution tayo. Kinukumbida ko Sabi ko, would you like to guest sa Kwentuhang Katoliko? Sagot ba naman niya? Gigess lang ako doon pag wala ka. Ay, naku. Sabi ko, dinaloko ako doon. Dapat should be there para mapatay ko yung mic kung sakali. Mukhang mag-e-enjoy po kami niyan. Sayang. Dahil kilala naman ng ating mga tagapakinig si Apong Ninoy. Saan ba hindi nakakakilala sa kanya? Ay, they must be living under a rock. Yeah. Nako, umabot na naman tayo sa break time natin. Puro tawanan. Makinig muna tayo sa isang magandang tugtugin.
Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng lahat. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inumin, nagbibigay lakas. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Ang inyong programang kainan, kwentuhan, kantahan, Biruan. chismisan. Chismisan. Amang may isang text pa. Ano Galing kay 25,000. Pag homily na pong ning among Jean, ayaw na namin tumayo. Oh, yun lang sinabi. Natutulog na sila kasi ayaw nang tumayo. Thank you. Aywan ko ano ibig sabihin nun. Ayaw nang tumayo. Okay. Yung sabi po nila kanina na nag-homily daw na ine-explain yung lahat ng readings sa San Luis daw yon. Ay, Father si Arnold. Among Arnold, si Among Loleng. Bakit Loleng? Loleng ang tawag namin ng mga kaming mga batang pare. Tawag namin sa kanya Loleng. Lolet. Yung nag-text kanina ng 33-297, nag-text na po, sabi niya. Hindi pa po, hindi nag-text kung sino yun pare. Yan. Tinatanong Ayun, yun, niya kung Si Father Father Arnold Rivera. Ay, doon nag-text sa kabila. Siya po ang parish priest ng San Luis Parish. So, sa ating kwentuhan, Tita Shirley and Among Jean, ayan, naliwanagan naman po pala tayo na yung mga kapiestahan, hindi yan hinahatak din kung saan-saan galing yung mga readings. Yes. Usually po, Among, kunyari ngayon, yung si Santa Marta, galing sa gospel na binabanggit po Si yung Marta, mga pangalan. yes. Yung mga something very essential to Saint Martha herself, no? Na tiyempo itong si San Juan, siya ang mayroong maraming detalye nung madami siyang account actually tungkol din sa dialogue nila ni Santa Marta. Meron pa din yung saan nyo siya inilibing, sinamahan ni Marta, no?
Tapos alisin nyo yung takip ng... yung kasi naman is usually reserved for funeral masses yun. Kaya hindi ginamit na option sa reading. Pwede mo din siguro gamitin, no? But tanto nandun din si Santa Marta, do. By the way po, si Saint Martha ay ang patroness ng mga kusinera, cooks, hospital dietitians, and innkeepers, mga HRM, Hotel Restaurant Management. Dapat pala meron silang Santa Marta na Yes. Yeah. Standarte. Si Saint Martha. Oo, kanya-kanyang saint yan, patron saint. Among, kung si Santa Marta, siya yung patron saint ng mga parang hospitality and yung homemakers. Ingat ka dyan, ha, ng hospitality. Okay. Oo, baka... General patronage tayo ngayon. Paano po si Santa Maria, yung kanyang kapatid? Santa Maria ng Betania. Patron ng... Hindi ko yata alam kung ano siya. Usually kasi may maraming confusion dyan, no? Kang babanggitin ba natin, baka maubos yung kulang ang oras natin. Sige, doon, no? ano na lang, yung isang kapatid pa nila. Yung isang kapatid niya, si Lazaro, kaibigan ng Panginoong Jesus yan. No? In fact, he was one of the friends whom Jesus loved. Iniyakan niya yan Nung malaman niyang namatay na siya, umiyak si Jesus. No? May nangis siya nga. Kung sa panahon ngayon, siguro, isa sa mga BFF niya. Yes, of course. Si Lazarus. Meron pong nagte-text din ditong iba, no? Actually, nasagot ko na o natalakay na natin ito dun sa mga naunang segments natin sa programa. Ang advice ko po sa inyo, ito ulit-ulit ko po, lalo na kung kayo ay mga alagad ng inyong parokya, mga dagisting pisamban. Ay kayo yung mga aninong gumagalaw, no, sa ating buhay parokya. Opo, have a copy of the ordo. Opo, wala nang doon. Basta, wag lang pabayaan ang sacristy lang ang may kopya. Tama. Kasi ang sacristy po, hindi nagbabasa yan. Hindi marunong magbasa si sacristy. Ang marunong magbasa, kayo. Kaya, bilhin na po kayo ng inyong mga ordo. Ngayon, August na, meron na yan, no? Opo. Pa-reserve po kayo, order po kayo sa amin. Nag-plug pa. Sa mga religious stores. Sa mga religious stores sa St. Paul, meron po dyan. Sa baba, suppliers sa BSF, natin. sa Holy Rosary, sa Apo. Meron na rin ba sa baba? Yata. Alam ko po meron. May ordo. Tapos, kasi kung minsan, may mga batang lekkom, tinanong ako minsan, nag-ready siya. Chinek niya yung readings sa internet. Nakita niya yung US. Iba yung feast sa atin. Kung minsan po, di ba, Among and Tita Shirley? Sa akin, nung isang araw may nagpunta sa katedral, nung bandang November, tinatanong sa akin kailan ng Thanksgiving Mass na kung pwede. Kala ko naman Thanksgiving, di ba, sabi Thanksgiving, magpapamisa ng Thanksgiving. Maski anong oras, hindi ho. Sabi niya, isn't it's on the last Thursday of the month? Sabi ko, you must be from California. Yun pa, ang Thanksgiving, sige, nasanay siya dun sa Thanksgiving. Ay, wala ho tayong Thanksgiving na gano'n sa Pilipinas. Dahil mahal ho ang turkey, mahal ang pabo sa Pilipinas, sabi ko. Hanggang kalapati lang tayo. May text ulit, Among. Share ko lang po yung trick na natutunan ko sa intro ng lectionary. Kung hindi mo alam kung anong year cycle, just divide the year by 3. Kapag sakto, year C. Kapag remainder 1, year A. Remainder 2, year B. Naku. Yes. Yung current year, i-divide mo lang sa 3. Yes. Kunyari po ngayon, 2015. Oo. Ang remainder ng 2015 is 2. Kaya, year B tayo. Aba, nice trick. Pero kung ako, titignan ko na. Sa ordo. Tignan ko na lang Nakasulat yung po ordo. doon. May question tayo dito. Galing ito kay kaibigan kong si Baldo. Sabi niya, Among, nino po yung Santo Dareng Nights?
Si Knight Rider. Sino nga ba? Hindi Hindi. ba kay Don Bosco? Sino kasi? Tsaka si ano, Sige, hula. Saint Tarcisius is one. Yung Romano. Oh, Kasi saka batang... oo, opo. bata. Saka, Meron si Saint Tarcisius, tapos si San Pancratius din. Ginagamit din nila. Because he was a young, although si Saint Pancratius was a young, page siya ng isang centurion, di pa siya sundalo. And then, meron sana si Saint Expeditius, pero hindi na siya masyadong, parang legendary na lang yata ang consider sa kanya. Pero, ang talagang sa mga altar servers, Saint Tarcisius. Because ang mga Tarcisians, kaya nga ang mga junior ng mga A and F, mga Tarcisians yan. Kaya maganda yung mga altar servers ninyo, na lalaki lalo na, ianib ninyo sa organization ng Tarcisians. Yun, isang texter mo, tinatanong niya kung sino kung totoo bang si Saint Martin daw ang patron saint ng mga barbero. Sino Martin? Kasi Hindi ko alam Martin of kung Tours. sinong Martin ang Martin de sinasabi. Hindi, Martin de Porres nga. De Porres. Oo, kasi isa doon sa mga naging trabaho din niya noon ng Opo. ang Tama. Kasi he was a cooperator lay brother. Siyang in charge sa paglilinis, pagluluto, paglalaba. Actually lahat ng manual labor. Siya din ang siya din ang infirmarian kung minsan sa mga may sakit. Kailangan balbasan siguro yung mga ibang friars na may sakit. Kaya he was considered also part ng mga barbers. Aba, talaga. Baka naman may listener po tayo na Naalala ko barbero. tuloy si Sweeney Todd. Swinitad. yung barberong pumapatay. Baka pumasok sa isip ko yung Teka, oras na kasi baka gutom na kayo. yeah. Pero may blessed na patron ng mga hairdressers. Hindi ko makuha ang pangalan. He was a slave. He was a Negro slave Nako, research natin. in Louisiana, New Orleans. I forgot his name. Bukas. Oh. Promise. No, not Saint Bakita. Madre yun. Hahanapin natin yan bukas. So, para pandagdag ng ating kwentuhan bukas, i-text po ninyo sa amin yung inyong mga tanong para bukas na natin i-text. Kasi oras na. Umabot na naman po tayo sa oras ng pagtatapos. At kahit bitin na bitin yung ating yung kwentuhan sa araw na ito, tapusin po muna natin sa isang dasal ang episode na ito. Let us place ourselves in the presence of God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And may Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. Magandang tanghali po. At ito naman po si Among Jean. Muli, magkukwentuhan po tayo bukas. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Mayo't tihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo